Alright, okay. Isang magandang Huwebes ng umaga sa ating lahat, mga kabarangay at mga kalapatid. For today's video is susubukan nating masagot kung yung tanong ng isa nating kabarangay na si Fabio Ganso. Yan, shoutout sa iyo, Fabio Ganso. Ngayon, tignan ko kung masasagot ko yung sa abot ng aking makakaya, yung tanong mo kung ano yung preparasyon na ginagawa ko para sa ating karera. So, una, sa umaga, morning fly. Gaya nito. Yun, make sure na gagalaw ang ating ibon pag atin silang niluplay. Kasi hindi ako nagmimitos ngayon kasi nakasanayan ng ibon natin na walang mitos, loop fly or force fly lang dito sa ating loop. Lalo na malayo na ang karera at kailangan nating ingatan yung ating mga live bird sa karera. Yan. Make sure na pagka ganyang mga long distance race na is make sure mga 3 to 4 times a day na loop fly. Kung kaya nyo silang pwersahin na i-adjust yung kanilang paglipad, gawin nyo kasi hindi naman gaya ko, ganun ang ginagawa ko kasi hindi naman ako nagmimitos kasi hindi nakasanayan ng ibon ko yung mitos. So, pag may pagkakataon, gaya ng mga nakaraang karera, pwede ka naman mag-mitos. Kasi choice mo naman yan. Mag-mitos or mag-force fly or loop fly. Ginagamit ko lang supplement is yung mga water soluble or pambind sa kanilang patuka. Yan, gaya ng tulumi. Yan ang nilalagay ko sa kanilang tubig. Kasi may iyang ako dito sa tulumi. Parang na rin nila, proteksyon. Dahil pag galing sa karera o galing sa truck ang ibon, nandiyan yung prone na mahawa sila ng mga iba't ibang klase ng sakit na dala ng mga ibon na kasama nila sa truck. Kaya kailangan may protection din ng ibon. Tapos, hinahalo ko to. Bitmin Pro, baka naman. Yan, hinahalo ko sa tulumi, sa tubig. Para may supplement sila sa kanilang, kasi kumpleto na to, may vitamins and minerals. Yan. Sa patuka naman, sa umaga pinakakain ko sila ng Platinum na Thunderbird high protein conditioning pellet. Protein enriched yung Thunderbird, kaya sa umaga yan ang pinaano ko sa kanila para na nila pagka niluluplay ko sila or nadadigest kasi kagad yan kasi pellet yan, pag natubigan malambot. Kasi sa araw walang gagawin yan kundi lumipad. Pagka ang ibon busog hindi lumilipad, kailangan limit lang. Kaya ganyan ang pinakakain ko sa kanila para pagdating ng hapon na-digest na nila yan, pwede ko na silang isagad sa mga grains o sa mga seeds na pagkain nila. Tapos sa solid mixture naman o grains o mga seeds na pagkain nila, yan lang ang pinakakain ko. Hagibis Breeder Mix. Hagibis Breeder Mix, baka naman. Yan ang aking mga ricotitos. Tapos yun sa tubig, tulumi, tsaka yung ating Bitmin Pro. Yan, morning feeds nila. Thunderbird high protein power pellet o conditioning pellet. Tapos yan, Hagibis Breeder Mix. Yan, tapos dinadagdagan ko na lang ng konti sak para medyo kasi pagka ganyang karera na, kailangan para sa akin kailangan ma-protein na yung kanilang kinakain para yung muscle nila is
madaling nare-recover kasi muscle ang ginagamit nila dyan sa kanilang paglipad. Yung muscle ng pakpak, yung muscle ng paa. Kasi the whole day na lumilipad sila, nakatupi ang kanilang paa, mahirap yun Kaya kailangan malakas din ang muscle control ng ating mga ibon para hindi bumababa kasi yung paa nila habang lumilipad sila. Kasi may tendency sumabit yung mga paa pagka nakalaylay habang lumilipad sila, lalo na sa mga sanga ng puno na kanilang dinadaanan. Tapos isa pang kailangan nating i-observe is yung kanilang mga poop. Yan, gaya niyan, maganda kanilang poop. Walang tubig, buo. Kaya medyo lapad dyan kasi nakatungtong sila sa purchase. Diyan bumabagsak yung kanilang mga poop. Yan maganda ang kanilang poop ngayon. Sana gaya ng sabi, palagi kong sinasabi o sinasabi ng maraming fancier o ng mga pigeon raiser, isang obserbahan mo is yung poop. Pagka maayos ang poop o yung kanilang dumi, ibig sabihin maganda ang kondisyon, maayos ang kondisyon. Yan. Bago ko linisin, pakita ko muna ang poop sa inyo. Okay guys, yan, magtimpla na tayo ng ating painom sa kanila kasi mukhang darating na sila. Yan, pagkatapos ng isang kutsaritang Vitamin Pro, yung tulumi na nga, dalawang kutsara ng tulumi, tapos isang kutsarita ng Vitamin Pro. Haluin na natin. Siyempre, lalagyan natin tubig. Yan. Bigay natin yung sakto lang mauubos nila sa loob ng maghapon. Sa hapon, plain water lang tayo. Yan. Ready na to pagdating nila. Yan guys, at dahil nandito na yung mga warriors natin, lagyan muna natin sila ng appetizer, yung high protein conditioning power pellet ng Thunderbird. Yan. Alam na nila yan kasi sa umaga talagang yun ang kinakain nila, kaya matik tutukain nila yan. Yan. Tapos ayun, nilagay na rin natin yung kanilang magic water, yung Tulumec Cross Vitamin Pro. Yan guys, tinanggal na nga natin yung kanilang patukaan dahil tapos na sila sa kanilang morning meal. So pahinga lang natin silang konti. Lagyan naman natin sila nung kanilang paliguan. Paligo tayo ulit. Yan. Para mas gumanda kondisyon nila. Isang magandang kondisyon sa ating mga panglaban na kalapate o mga ibon is yung kanilang pagligo. Dahil sa pagligo pa lang malalaman mo kung may nararamdaman ang ating mga panlaban. Kaya okay nyo ako, paliguan natin sila. Yan guys, nilagay na natin yung kanilang bathtub. Tingnan natin kung maliligo sila ulit dahil nung Martes nagpaligo na tayo. Kailangan madalas maligo ang ibon para presko at fresh sila pagdating ng liparan, para mas malakas. Magpapresko lang kayo dyan.
At kayo'y lalaban na naman o sasabak na naman sa isang digmaan. Kapit lang. Dalawang mahigpit o malupit na karera pa ang inyong susuungin. Okay, yan. Fabio Ganso. Sana kahit paano sa abot ng aking makakaya ay nasagot ko ang iyong katanungan tungkol sa pagpepreparasyon ng ating mga alagang panlaban sa karera ng mga kalapate. So, ganun lang. Tsaka kanya-kanya naman yan, hiyang-hiyang din sa preparasyon o sa sistema sa pag-aalaga o pagkukondisyon ng ating mga pangarerang kalapate. So, sana nagustuhan mo ang aking sagot sa iyong mga katanungan. Hanggang sa susunod, keep safe, God bless, ika nga. At magkita-kita tayo sa susunod na karera, mga kalapatid at kabarangay mag-iibon. Hanggang sa muli, see ya!